And ito yung life messages. Ito guys, medyo negative ito mga kapiksi, pero ito yung babala, paalaala, no? We have the chess game and the architect in reverse. Ibig sabihin nito guys, parang may nanggugulo sa mga plano mo, no? Hindi umaayon yung circumstances mo dun sa plano mo, yung mga, kunwari may plano ka, parang hindi siya nagiging maayos, magulo siya, hindi umaayon. Yung nangyayari sa buhay mo, hindi siya umaayon sa kung ano yung pinlano mo talaga na mangyari sana sa buhay mo. And that is because for some of you, pwedeng may nakikialam. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong January para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life, and ito naman yung para sa love life mga kapixie. Kung ano na lang yung makaresonate sa inyo guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe magre-resonate. Unahin natin tong para sa spiritual message nyo guys. So, trust the niggle mga kapixie. What is the niggling feeling trying to tell you? Pag sinabing niggling feeling mga kapixie, ito yung negative emotions, no? Or yung mga emotion in general mga kapixie, kasi yung emotions natin, always remember na palagi lang yan sumusunod sa kung anong iniisip natin. Kapag positibo yung iniisip natin, syempre positive din yung nararamdaman natin. Pag masaya yung iniisip natin, masasayang bagay, of course we feel happy. Likewise, ganun din kapag negative yung iniisip nyo, mga kapixie, negative din nararamdaman nyo, diba? Kung nag-iisip kayo ng malulungkot na bagay, nakakaiyak or nakakainis, diba? Yung emosyon mo, nalulungkot ka, nagagalit ka, naiinis ka. So, and kung ano yung nararamdaman natin emotionally, we are vibrating, tuned into that frequency. Nagva-vibrate tayo sa ganong klaseng energy, therefore we also attract those type of energy or those circumstances na may ganong klaseng energy. So, ibig sabihin, maging aware kayo palagi. What is the niggling feeling trying to tell you? Ano yung sinasabi ng emosyon mo sa'yo? So, kapag ka nalulow ka na, you feel low, nadadown ka na, kung masaya guys, walang problema, no? Okay lang yan, keep up the good work, kasi gusto natin yan, masaya, happy vibes, high vibration, di ba? Pero kapag ka low vibration ka, ask yourself, no? Bakit ako malungkot? Di ba? Bakit ako nadadown? Bakit ako nagagalit? Di ba? Tapos, anong iniisip ko, no? Tapos doon mo na mawawari kung nasaan na yung pattern of thoughts mo. Doon mo na marirealize na kaya pala ako nag-iimo kasi iniisip ko pala to, iniisip ko pala yan, no? Tapos tanong mo sa sarili mo ulit, di ba? Bakit ko to iniisip? Bakit ko to iniisip? Makakatulong ba to sa akin o makakasira ito sa akin, di ba? So, kung alam mo na makasira sa'yo, by all means, stop thinking about it. Kasi kapag sinimulan mo yan, guys, at hindi ka nakawala dyan, mag-i-spiral ka na, mag-i-spiral. Ibig sabihin ng spiral, paulit-ulit, di ba? Spiral, never ending yan, paulit-ulit mga kapiksi, no? Kaya ganyan ang itsura ng spiral, di ba? Hindi ka na makakawala dyan, mahirapan ka na, hanggang sa malunod ka na, parang kumunoy, guys, di ba? Pag yung kumunoy, alam yung kumunoy, quicksand, di ba? Kapag natrap ka sa kumunoy, unti-unti kanyang hihilahin pababa hanggang sa mahihirapan ka na, struggle ka na, hindi ka na makakaalis dun sa quicksand hanggang sa lamunin ka ng buong buo. So, ganun tayo natatrap sa mga negative emotions, kaya yung buhay natin, di ba? Puro problema, puro pagsubok, puro kalungkutan. That's because you are trapped, mga kapiksi. So, listen to your emotions, guys. Gamitin mo siya as feedback para malaman mo what is wrong with you, what is wrong with the pattern of your thoughts, and tulungan mo yung sarili mo, kasi unang-una, ikaw lang naman talaga yung makakatulong sa sarili mo. Other people, magbibigay lang yan ng advice sa'yo, di ba? Pero ikaw pa rin yan, kasi ikaw lang yung nakakontrol ng
isipan mo at ng emosyon mo. Okay? It's okay to feel sad, mga kapiksi. Normal yan kasi tayo ay tao, no? May mga emosyon talaga tayo. Pero tulungan mo yung sarili mo para wag ka nang mag-spiral, para hindi ka rin mahirapan. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo para sa inyo yung message na yan. Tingnan naman natin itong live messages para sa inyo, mga kapiksi. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin ngayong January, New Year's promo, magbibigay tayo ng 10% discount sa lahat ng gusto mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. And ito yung live messages. Ito, guys, medyo negative ito, mga kapiksi, pero ito yung babala, paalaala, no? We have the chess game and the architect in reverse. Ibig sabihin nito, guys, parang may nanggugulo sa mga plano mo, no? Hindi umaayon yung circumstances mo dun sa plano mo, yung mga kunwari may plano ka, parang hindi siya nagiging maayos, magulo siya, hindi umaayon yung nangyayari sa buhay mo, hindi siya umaayon sa kung ano yung pinlano mo talaga na mangyari sana sa buhay mo. And that is because for some of you, pwedeng may nakikailam, may nanggugulo, may toxicities sa paligid nyo, pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng you're being manipulated or being controlled, no? Ibig sabihin nga, sa Tagalog, may nangingialam. Pwedeng nabibiktima din kayo ng politics, mga kapiksi, no? Kumbaga parang pwedeng may nagpa-power trip sa inyo, na mas authoritative, ganyan. Kaya nga sabi ko, parang kinokontrol kayo, mga kapiksi. So, kapag ganyan, pwedeng i-postpone mo muna or ipagpaliban mo muna. And then, kung meron talaga nang gugulo sa inyo, kausapin nyo ng maayos, mga kapiksi, para ma-resolve yung mga issues, diba? So, kausapin ng mahinahon, guys, ha? Hindi kausapin ng paaway. Minsan kasi pag paaway, nag-uusap, no? Puro sigawan, wala talagang nare-resolve yung mga ganyan. Dapat kalmado kayo na nakikipag-usap, anong problema, bakit mo ako ginaganito, anong pwede natin gawin para magkasundo tayo, para maayos to, diba? Yung mga ganun, kapiksi. Communication ang susi dito, guys, pero it doesn't mean na hindi namang yayari yung mga pinaplano nyo, no? Pwedeng nagkakaroon lang ng delay, again, dahil nga sa mga nanggugulo or nakikialam, pero kapag na-settle nyo naman yung mga issues na yan, mga kapiksi, pwede na ulit kayo makakita ng resulta ng mga pinaplano nyo sa buhay. So, haba-habaan nyo lang ng konti yung pasensya nyo, mga kapiksi, and matutong makipag-usap ng maayos, guys. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. Ito naman, guys, is yung sa love life nyo, no? Shuffle natin. Habang sinashuffle ko to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit sa relasyon nyo, guys. 10% discount din yan until January 31. Kaya avail na kayo, mga kapiksi. So, ito yung mga nakaka-influence sa love life nyo, guys. Ngayong January, meron tayong gossip energy at saka ice king. Pwedeng ano kayo, guys, he, she, yung relationship. Pwede ring he, relationship para sa mga kapiksi natin na LGBTQ. Ice king, ibig sabihin nito, guys, pwedeng nagkakaroon ng cold treatment or malamig yung pakikitungo sa inyo, or baka hindi lang talaga sila sweet, mga kapiksi. Personality nila yung parang cold, malamig, ganyan.
Pero it doesn't mean na hindi nila kayo mahal. Yung iba sa inyo guys, may naninira, no, with this gossip energy. Parang ito lang guys, may nanggugulo. Pwedeng may nanggugulo din talaga sa relasyon nyo guys, o kaya baka may mga naririnig kang hindi maganda, no, about your partner, about your SP, about dun sa relationship nyo, lalo na guys kung magkahiwalay kayo. Sometimes kahit hindi kayo magkahiwalay, may maririnig ka kapag may mga nangyayaring hindi maganda. Pwedeng ano din to guys, no, pwedeng out of concern, no, especially kung let's say for example, kaibigan mo, may nakita siya, may narinig siya, tapos shinare sa'yo, diba, na hindi mo namamalayan na may ginagawa na pala yung person mo. So pwedeng maganda yung intention, pero sometimes, minsan, no, pwede rin na naninira sa relasyon mga kapiksi, para magkasira kayo ng person mo. So depende yun guys, no. Mararamdaman mo naman kapiksi, no, malakas yung intuition nyo, especially mga babae. Sadyang dudera talaga, pero malalakas talaga yung intuition nyo. Kumbaga parang malalaman nyo kung totoo o hindi. But bago pa kayo makinig sa mga chismis, kailangan makinig muna kayo sa person nyo, kasi importante yung may tiwala kayo sa isa't isa mga kapiksi, lalo na kung mahal nyo talaga yung person nyo. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa chismis, para baka lalo lang masira yung relationship nyo guys. Okay? Alright, so comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, and comment down below kung saang message ba kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life message. Guys, comment down below. For more tarot readings para sa Virgo guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.